Chantal, welcome home. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Huwag kang magpapatalo sa fake na yan. Bulong ni Violeta. Umakyat na si Violeta sa taas kasama si Lester, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na magharap si Talea at Vanessa. Vanessa, okay ka lang ba? Nabigla ba kita sa pagtira ko dito? Natural lang na dito ako titira dahil ako ang totoong Talea, di ba? At bakit ka naman magagalit? Natatakot ka ba na baka mabuko ka na fake ka? Saad ni Talea. Talea, ikaw lang ang nakakaalam na ikaw si Talea, pero si Miguel ang alam niya, ako si Talea. Kaya talo ka na. Kung ako sa'yo, lumayas ka na dito at huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo dito sa mansyon. Masasaktan ka lang, mahihirapan ka lang, at maiinggit ka lang dahil katabi ko si Miguel sa kama. Samantalang ikaw, mag-isang matutulog sa kabilang kwarto. Kaya mo bang marinig ang ungol namin ni Miguel gabi-gabi? Kaya mo bang tiisin ang sakit, Talea? Hahaha, sige, subukan natin. Tingnan natin kung hindi ka mamatay sa selos. Pang-aasar ni Vanessa kay Talea. Vanessa, manhid na ang puso ko. Sanay na akong makaramdam ng sakit at hindi ko naman masisisi si Miguel dahil ang unang-una, hindi niya alam na fake ka. Pangalawa, biktima mo lang siya. Pangatlo, kung alam niyang si Vanessa ka, kahit dulo ng kuko mo, hindi niya didilaan dahil nandidiri siya sa'yo. Galit na tugon ni Talea. Hayop ka, Talea. May araw ka rin. Papatayin kita ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan ka ng mabura dito sa mundo. Hindi kita hayaan na makalapit kay Miguel, Talea. Tandaan mo yan. Galit na singhal ni Vanessa. Nagmamadali itong umakyat sa taas. Naiwang mag-isa si Talea sa sala. Umakyat na rin si Talea para magligpit ng kanyang mga gamit. Habang si Vanessa naman ay nagbabasag na ng mga gamit sa kwarto nila ni Miguel. Hinding-hindi niya matatanggap na magkasama sila ni Talea sa iisang bahay. Hayop ka, Talea. Wag na wag mong sagarin ang galit ko. Ang lakas ng loob mong tumira dito. Kasama ako. Isa ka rin, Violeta. Manda ka sa akin. Idadagdag kita sa listahan ko. Sigaw ni Vanessa. Pag-uwi ni Miguel galing sa opisina, umupo siya sa sala. Tinanggal niya ang kanyang sapatos at nagpahinga ng konti habang nanonood ng news. Nagulat siya nang lumapit si Talea sa kanya at binigyan siya ng isang basong tubig. Miguel, uminom ka muna ng tubig. Alam kong pagod ka. Tinanggal na rin ni Talea ang blazer na suot ni Miguel. Nagtataka naman si Miguel dahil mula nang bumalik si Talea ay hindi niya ito ginagawa. Kaya tinitigan niya si Talea at tumayo siya. Miguel, bakit mo ako tinititigan? Nagtatakang tanong ni Talea. Pero hindi sumagot si Miguel. Niyakap niya si Talea at hinalikan niya sa labi. Nagulat naman si Talea sa ginawa ni Miguel. Talea, thank you. Masaya ako na ginagawa mo na ulit ang mga bagay na nagpapakilig sa akin noon. Ngayon lang kasi ito nangyari ulit mula nang bumalik ka sa akin. Pero naiintindihan kita kasi na-trauma ka pa sa ginawa ni Vanessa sa'yo. Niyakap ulit ni Miguel si Talea at hinalikan niya ito sa labi. Miguel, nagluto ako ng paborito mong ulam. Alam kong matagal na akong hindi nakapagluto ulit. Hindi ko alam kung magugustuhan mo pero sinubukan ko pa rin. Nakangiting tura ni Talea. Talea, naniniwala na ako na ikaw nga ang asawa ko. Ganyan ka noon lagi mo akong pinagluluto. Kasi gusto mong magpasikat sa akin. Hanggang nakuha mo na ang tamang timpla at lagi na akong nagre-request sa'yo. Hanggang paborito ko na ang luto mong putsero. Talea, ang saya ko ngayon. Abot langit ang kaligayahan ko. Salamat, babes. Saan ni Miguel habang yakap-yakap nito si Talea. Talea, mag-shower lang ako ha. Pagkatapos kong maligo, mag-dinner na tayo. Excited na ako sa luto mo. Anya nito. Pagpasok ni Miguel sa kwarto, nagulat siya nang makita niyang nakaupo si Talea sa sopa at meron itong hawak na wine at sigarilyo.
Ang baho ng kwarto at maraming basag na mga bote at mga perfume. Nasyak si Miguel at nag-iisip siya kung sinong nasa sala kanina. Dumating ka na. Nagulat ba kita, Miguel? Bakit nakita mo na ba ang impostorang Vanessa? Ang magaling mong pinatira niya dito? Si Vanessa? Galit na singhal ni Vanessa. Anong nangyari? Talia, ang ibig sabihin si Vanessa ang nasa baba? Hindi ikaw? Tanong ni Miguel. Nagkita na pala kayo at iniisip mo pa na ako yun. Ganito na nga ang mangyayari eh. Magugulahan ka kung sino man sa amin si Talia or sino si Vanessa. Miguel, please, kausapin mo ang mami mo. Napaalisin dito si Vanessa. Natatakot ako, baka sasaktan niya ako ulit. Baka kidnapin niya kami ng anak mo at patayin. Baka idamay niya pa ang mami ko. At mami mo, singhal ni Vanessa. Talia, shut up. At bakit ang kalat-kalat dito? Anong ginagawa mo? Ayusin mo nga ang sarili mo. Huwag kang magpapakita kay mami na ganyan. Ang itsura mo. Singhal ni Miguel. Pumasok na si Miguel sa bathroom para mag-shower. Bumabalik sa isip niya ang eksena kanina sa sala. Kinikilig siya at ang sarap ng kanyang pakiramdam. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan niyang bumagsak ang tubig sa kanyang mga mata. Paglabas niya ng bathroom, nakaupo na rin si Vanessa at titig na titig kay Miguel. Ayusin mo ang sarili mo, Talia. Bababa muna ako para mag-dinner. Kung gusto mong mag-dinner, ayusin mo muna ang sarili mo. Saad ni Miguel. Pagbaba ni Miguel, nakita niya si Talia na naghahanda ng table. Hindi niya alam kung ano ang itatawag niya kay Talia. Vanessa ba or Talia? Nakita siya ni Lester na bumaba ng hagdanan. Daddy! Tumakbo si Lester sa kanyang daddy at kinarga siya ni Miguel. Daddy, dito na po ako titira. Dito na po titira si Tita Chantal. Masaya po ako, Daddy, kasi dalawa na ang mami ko. Si Mami Talia at si Tita Chantal. Tumawa si Violeta nang makita niyang nag-blush si Talia. Miguel, habang hindi pa natin alam kung sino ang totoong Talia, dito muna si Chantal sa atin. At para ikaw mismo, malaman mo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayaw kong magsagawa ng DNA test dahil ang gusto ko, ikaw mismo ang makakatuklas ng katotohanan. At ayaw kong tawagin mo siyang Vanessa dahil ayaw kong marinig ang pangalan ng kriminal na yun. Gusto kong Chantal ang itawag natin sa kanya habang hindi pa natin alam ang totoo. Seryosong saad ni Violeta. Mami, hindi naman ako pwede mangialam sa plano mo, diba? Dahil kayo naman po ang masusunod eh. Kailan ba ako nagdesisyon sa sarili ko? Kayo naman ang laging nasusunod. Tugon ni Miguel. Bakit, Miguel? Wala ka na bang karapatan na magsalita? Buhay mo yan. Bakit hahayaan mo lang na si Mami ang magdesisyon? Paano naman ang gusto mo, Miguel? Nagulat silang lahat sa biglang pagsulpot ni Vanessa. Talia, umupo ka na para mag-dinner, saad ni Violeta. Miguel, kaya mo ba na humarap sa aming dalawa ni Vanessa? Talia, kumain ka na. Huwag ka na magsalita pa. Tura ni Miguel. Umupo si Talia sa tabi ni Miguel. Si Chantal naman ay nasa harapan ni Miguel. Awkward si Miguel dahil kanina lang hinahalikan niya sa labi si Chantal. Talia, wag mong tawagin si Chantal sa pangalan ni Vanessa dahil tumataas ang dugo ko kapag naririnig ko ang pangalan ng kriminal na yun. Seryosong saad ni Violeta. Ngumiti si Miguel nang tikpan niya ang putsero. Nagustuhan niya ang lasa nito at pasimple niyang sinulyapan si Chantal. Yaya Karina, sino ba ang nagluto ng putsero? Tanong ni Talia. Talia, si Chantal ang gumawa niyan. Masarap yan at alam kong magugustuhan ni Miguel dahil sa ekspresyon ng mukha niya nakangiting saad ni Yaya Karina. Sa galit ni Talia, kinuha niya ang pinggan ni Miguel. Tumayo siya at tinapon niya ito sa lababo. Nasyak silang lahat sa ginawa nito. Sa galit ni Violeta, tumayo siya at sinampal niya si Talia. Sumusobra ka na, Talia. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo ha. Sinasagad mo ang pasensya ko. At nasa harapan ka pa talaga ng bata, nagkakaganyan ka. Ngayon, Talia, sa huling pagkakataon, tatanungin kita, ikaw ba talaga si Talia o ikaw si Vanessa? Galit na singhal ni Violeta. Ako si Talia at ako lang si Talia. Sigaw nito at nagmamadaling tumakbo siya sa taas at pumasok sa kwarto nila ni Miguel. Talia, mag-usap tayo.
Wala na sa ayos ang ugali na pinapakita mo. Pati si mami, hindi mo na pinapalagpas. Ano bang nangyayari sa'yo? Miguel, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na pinagkakaisan ako ng mami at Vanessa na yan? Miguel, pati ikaw, hindi mo ako kakampihan? Ngayon kita mas kailangan. Miguel, nasasaktan ako kasi nakikita ko na gusto ni mami si Vanessa. Miguel, hindi siya naniniwala sa akin na ako si Talea. Mas binibigyan pa ng atensyon ang impostora na yan. Galit ako, Miguel. Galit na galit ako. Galit na singhal ni Vanessa. Ayusin mo ang ugali mo, Talea. Singhal ni Miguel. At bumaba ito sa sala. Chantal, huwag kang matakot kay Vanessa. Labanan mo siya. Nagsagawa na ako ng DNA test para sa karagdagang ebidensya natin. Saad ni Violeta kay Chantal. Mami, wag po kayong mag-alala para sa pamilya ko. Kaya kong labanan si Vanessa. Hindi ako papayag na malaya niyang magagamit ang pangalan ko. Seryosong tura ni Chantal. Umakyat na si Violeta sa kanyang kwarto. Naiwan si Chantal sa kusina dahil tinulungan niyang magligpit si Yaya Karina. Pinapaliguan pa kasi ni Yaya Karina si Lester kaya siya muna ang gumawa ng trabaho dito. Nakita siya ni Miguel na busy sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Chantal, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Miguel. Nagulat si Chantal dahil nakatayo ito sa kanyang likuran. Miguel, tungkol saan? Depende sa pag-uusapan natin. Seryosong saad ni Chantal. Bakit ginugulo mo ang pamilya ko? At bakit ginugulo mo ang utak ko? Pwede ba umalis ka na dito habang hindi pa tuluyang nababaliw si Talea? Nagkakaganyan siya dahil sa pagtira mo dito at hindi maganda na magkasama kayo sa iisang bahay. Tura ni Miguel. Bakit, Miguel? Hindi ka ba naniniwala na ako si Talea? Na ako ang asawa mo? Seryosong tanong ni Chantal. Hindi ko sinasabi yun. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. At kahit minsan, hindi ko hinangad na masira ang pamilya ko. Kung ikaw man si Vanessa, may batas naman na hahatol sa'yo. Bahalang araw, pagbabayaran mo rin ang mga kasalanan mo sa asawa ko. Tura ni Miguel. Miguel, siguro nga may batas at sana patas ang batas dahil ayaw kong makulong sa isang krimen na hindi ko naman ginawa at hindi ko naman kasalanan. Tingnan mo ang mga mata ko, Miguel. Titigan mo ang mga mata ko at sabihin mo sa akin na si Vanessa ba ang nakikita mo? Saan ni Talea? Tinitigan ni Miguel ang mga mata ni Talea. May napansin ka ba sa asawa mo, Miguel? Ano ang nasa kay Talea daw nang wala kay Vanessa? Kung talagang mahal mo si Talea, alam mo kung ano ang magkakaiba sa aming dalawa. Seryosong tanong ni Chantal. Hindi makapagsalita si Miguel. May napansin siya sa ugali ni Chantal. Katulad ito kay Talea. Samantalang si Talea na kasama niya at katabi sa kama ay pareho sa ugali ni Vanessa. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Chantal. Bakit, Miguel? May nararamdaman ka ba? Tandaan mo, Miguel. Hindi nagsisinungaling ang puso. Saan ni Chantal? Tinitigan ni Miguel si Chantal. May naramdaman siya na hindi niya maipaliwanag. Anong ibig sabihin nito? Miguel, bakit kasama mo ang kriminal na yan? Kaya ka ba bumaba para makipaglandian sa sinungaling na yan? Ikaw, bakit hindi mo aminin sa lahat na ikaw si Vanessa? Bakit sinisiksik mo ang sarili mo dito sa mansyon? Anong kailangan mo? Pera? Sigaw ng tunay na Vanessa. Huwag mo akong tawagin sa pangalan mo, Vanessa. Ikaw ang sinungaling at manluloko. Ibalik mo sa akin ang pagkatao na inagaw mo. Singhal ng tunay na Talea. Tinitigan ni Miguel si Vanessa habang nagsasalita ito. Sa bawat katagang lumalabas sa bibig ni Vanessa ay pinagdugtong ng mabuti ni Miguel at nagsimula na siyang magduda dahil kahit minsan hindi nakikita ni Miguel yan kay Talea noon. Miguel, ayaw kong lumapit siya sa anak natin. May karapatan ako dahil ako ang mami ni Lester. At ikaw babae ka, lumayas ka dito. Ginugulo mo ang pagkasama namin, Miguel. Singhal ng totoong Vanessa. Narinig ni Lester ang sigawan sa baba. Kaya nagmamadali itong tumakbo. Pagbaba ng hagdanan, umiiyak ito. Nang marinig niyang sinisigawan ang kanyang tita Chantal. Mami, bakit po kayo nagagalit kay tita Chantal? Mabait po siya, Mami. At kamukha niyo po siya. Twin ba kayo, Mami? Tanong ni Lester. Shut up, Lester. Go to your room. Right now. Singhal ng totoong Vanessa. Ikaw, Vanessa o Chantal, lumayas ka na dito sa mansyon. Di mo ba nakikita na pinipressure napipressure na kaming lahat dito? Maawa ka naman sa amin, Vanessa. Bigyan mo kami ng katahimikan.
Hindi pa ba sapat sa iyo ang pagpatay mo sa akin, ang pagkulong mo sa akin sa bodega? Tama na, Vanessa. Nagmamakaawa ko sa iyo. Saad ng fake na Talia. Mami, bakit ang bad niyo po? Wala namang ginagawang masama si Tita Chantal sa inyo Tanong ni Lester. Lester, umakit ka na sa taas. Sinigawan na naman ni Vanessa si Lester. Pero hinawakan ni Miguel ang braso ni Vanessa at tinitigan niya ang mabuti ang mata nito. Isa pa, Talia. Isa na lang. Baka makalimutan ko na asawa kita. Sige, Chantal. Dalhin mo muna si Lester sa taas. Tabihan mo siya sa kanyang kwarto. Seryosong saad ni Miguel. Pero Miguel, seryoso ka ba? Hayaan mo na matulog si Vanessa sa tabi ni Lester. Hindi ka ba natatakot para sa anak natin? Miguel, hindi ako papayag. Singhal ang totoong Vanessa. Shut up! Hindi na kita kilala, Talia. Hindi na ikaw ang Talia na minahal ko noon. At huwag mo nang sisigaw ulit si Lester kung ayaw mong mawala ng asawa at anak. Sigaw na singhal ni Miguel. Mas lalong nagagalit si Vanessa sa sinabi ni Miguel. What? Don't tell me, Miguel, na kinakampihan mo si Vanessa. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa akin? Dapat nasa kulungan nga siya ngayon Pero nandito siya. Hinahayaan mo siyang tumira dito. At ngayon, okay lang sa'yo na tabihan ni Vanessa si Lester? Miguel, ano ba ang nangyayari sa iyo? Pinapahamak niyo ang pamilya natin, singhal ng totoong Vanessa. Umakyat na sina Lester at Talia. Naglock sila ng pinto para hindi makapasok si Vanessa. Talia, hindi siya si Vanessa. Siya si Chantal. At mula ngayon, wag mo nang tawagin si Chantal sa pangalan ni Vanessa dahil kinamumuyan ko si Vanessa. Kasalanan man sa Diyos, pero kung nasaan man siya ngayon, nilagay ni Satana, sana lamunin siya ng lupa. At sana mamatay na siya dahil isa siyang demonyo, isang kriminal at isang manloloko. Galit na singhal ni Miguel. Lumaki ang mga mata ni Vanessa sa kanyang narinig dahil wala na talagang natitirang pagmamahal si Miguel sa kanya dahil gugustuhin pa ni Miguel na mamatay na siya. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Naniniwala ka ba na si Vanessa siya ang pinaniniwalaan mo? Ako ang asawa mo. Ako si Talia, pero bakit hindi mo kayang maniwala sa mga sinasabi ko? Nasasaktan na ako, Miguel. Galit na singhal ni Vanessa. Hindi siya si Vanessa dahil siya si Chantal. Malaki ang pinagkaiba ni Chantal at Vanessa. Sana nakikita ng mga mata mo yun. Huwag mong pilitin na si Chantal ay si Vanessa dahil ang layo. Saan ni Miguel? Anong pinagkaiba ni Vanessa at ni Chantal, Miguel? Sagutin mo ako. Binibilog na ni Vanessa ang utak niyo ni Mami. Nagbabait-baitan lang yan para maniwala kayo sa kanya. Sigaw ni Vanessa. Ang kaibahan sa kanila ni Chantal, ang ugali ni Talia, ang nakikita ko. Lahat ng katangian ni Talia ay nasa katawan ni Chantal. Samantalang si Vanessa ay nasa loob ng katawan mo, Talia. Sana naintindihan mo ang sinasabi ko. Singhal ni Miguel kay Vanessa. Kinabukasan, maagang gumising si Talia. Nag-prepare siya ng breakfast. Tinulungan niya si Yaya Karina na mag-ayos sa mesa. At nagluluto na rin siya ng paboritong ulam ni Miguel sa umaga, ang tusino at bacon. Nagtimpla na rin siya ng kopi para kay Miguel. Pinagmasdan siya ni Yaya Karina. Natutuwa ito dahil bukod sa nakangiti itong nagluluto, ay tinalian nito ang kanyang buhok. Naniniwala na ako na ikaw si Talia. Matagal din kitang kasama sa kusino noon, kaya alam kong ikaw si Talia. Saad ni Yaya Karina. Yaya, maraming salamat po na hindi mo ako nakalimutan. Sana malaman din ni Miguel ang seryosong saad ni Chantal, ni Talia. Huwag kang mag-alala, Talia. Nararamdaman kong kunting-kunti na lang. Babagsak na ang impostor na yon. May iwan muna kita ha, paliliguan ko si Lester para makasabay siya sa inyong mag-breakfast. Yaya, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Masaya ako kasi lumalaking mabait at magalang ang anak ko. Kahit si Vanessa ang kinikilala niyang ina. Talia, hindi nagmana si Lester sa ugali ng hinayupak na yun. Kayo ang mga magulang ni Lester, kaya natural sa inyo magmamana ang kabaitan niya at hindi sa nagpapanggap na Talia. Aniya at tuluyan na siyang umakyat sa taas para paliguan si Lester.
Habang nagluluto si Talia ng tusino, hindi niya alam na nakatingin si Miguel sa kanya. Tinitigan ni Miguel ang malaking nunal niya sa batok. Napalunok ng laway si Miguel at naalala niya noon na merong ganitong nunal si Talia. Ayaw niyang tinatalian ni Talia ang buhok nito dahil attractive ang batok nito dahil sa nunal na yun. Lumapit siya kay Talia at tinanggal niya ang tali ng buhok nito. Nagulat si Talia nang makita niya si Miguel, nakabihis na ito at ang bango-bango ng pabango nito. Miguel, good morning. Umupo ka na. Nagtimpla na ako ng kape para sa'yo. Saad ni Talia pero nagulat siya nang tinitigan siya ni Miguel. Bakit mo tinanggal ang tali ng buhok ko, Miguel? Nauutal niyang tanong. Chantal, ayaw ko sa babaeng nagtatali ng buhok. Ang pangit tingnan. Seryosong sagot ni Miguel. Umakyat si Miguel sa kwarto. Nakita niya si Vanessa na nakatayo sa harapan ng salamin. Nagulat si Vanessa na biglang itinaas ni Miguel ang buhok ni Vanessa. Nagulat din siya nang wala siyang makitang nunal sa batok ni Vanessa. Nakatulala si Miguel at tinapik-tapik niya ang kanyang noo. Miguel, anong problema mo? Tanong ni Vanessa. Wala, meron lang akong tinitingnan. At pumasok si Miguel ng bathroom. Kinuha niya ang toothbrush ni Vanessa at nagmamadali na siyang bumaba sa sala. Nakita niya si Violeta na nakaupo na sa dining at nagbe-breakfast na ito. Lumapit siya sa kanyang mami at niyakap niya ito ng mahigpit. Umupo siya at kumain na rin. Miguel, meron bang problema? Tanong ni Violeta. Mami, isa kang mabuting ina. Maraming salamat sa lahat. Hanggang ngayon, kapakanan ko pa rin ang iniisip niyo. Saad ni Miguel. Naguguluhan naman si Violeta. Bumaba na rin si Vanessa at umupo ito sa dining table. Tinitingnan niya si Talia na kumakain kasama si Lester. Nakasimangot naman ito at ang sama ng kanyang tingin. Talia, may problema ka ba kay Chantal? Bakit ang sama ng tingin mo sa kanya? Hayaan mo, malapit nang malulutas ang problema. Seryosong tura ni Violeta habang nakangiti. Pagkatapos mag-breakfast, umalis na si Miguel at Vanessa. Sumunod na rin si Chantal. Gusto niyang pumasok sa opisina, lalo na at alam niyang isa siya sa may pinakamalaking shareholder ng company. Pagdating niya sa kanyang opisina, nakaayos na ang lahat at meron siyang nakitang isang bouquet ng bulaklak. Kaya lang walang nakalagay na pangalan. Nakangiti siya at inamoy niya ang bulaklak. Nagulat siya nang biglang pumasok si Vanessa at sinigawan siya nito. Bakit nandito ka sa opisina? Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka dito, singhal na sigaw ni Vanessa. Vanessa, nakalimutan mo na yata na meron akong share dito sa company. May karapatan ako dito at ikaw, impostora ka. Kahit 5, wala kang share dito. Saan ni Talia? Huwag kang kampante, Talia, dahil babaunin mo hanggang sa libingan mo ang katotohanan. Dahil kahit kailan, hindi nila malaman na ikaw si Talia. Dahil kahit lumuhod ka pa sa harapan niya, kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi siya maniniwala na ikaw si Talia. At ako si Vanessa. Sigaw ni Vanessa. Ha, Vanessa, huwag kang umasta na panalo ka na dahil bilog ang mundo. Hindi ko pipilitin na maniwala si Miguel sa akin at huwag mo na rin akong pigilan na lumapit sa pamilya ko.